Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence para yatang nasunog, nasupalpal sa sariling gawang resolusyon itong si Senator Kiko Pangilinan. Para yatang nilaglag niya ang minority bloc. Sabi ng ilang netizen, walk out ka pa Kiko. Pero may gawang resolusyon ka pala para kay Lele de Lima. Nako, na kung saan resolusyon na noong nakulong si Lele de Lima ay pwede siyang magsumite ng resolusyon o kung anong kayang gawing trabaho bilang senador. Ngayon, ang gusto lang ni Marcoleta na amendahan at magpasa ng resolusyon na kung yung mga senador ay makukulong, ay may karapatan pa din silang mag-cast ng kanilang boto, mag-attend ng plenaryo via Zoom or any ways na pwede silang makasali, makabigay ng kanilang opinion at paglilitis sa dapat nilang litisin. Itong si Kiko pala, nakalimutan niya. Ganon din ang kanyang ginawa noon para protektahan at para bigyan ng special treatment si Lele de Lima. Ito kabibig ha, i-share ko sa inyo. Sabi ni Direk Daryl Yap, yan kasi, wag kasi kayong magpakaano. Ito yan Pangilinan ask Senate to allow De Lima join teleconference sessions. Naku po, hypocrisy is no sitting and by now entirely on brand, di ba? Kaya kabibig, nakakahiya no? Sila din pala may ginawang special resolution para kay Lele de Lima. Nahalungkat tuloy, matching talaga, amnesia ata si Kiko. Kung may LVL ang hypocrite, high level na to. Diba? Ito dapat daw kasi laging pabor sa kanila. Sax pants naman. Buos sa kanila daw lang gagana kasi. Session including voting pero denied vote sa Senate at trial court kahit may pandemic. Sabi ni Marlon Abes, naintindihan mo ba ang teleconference? So it means kahit wala siya sa plenaryo, pwede siya sa signal sa conference by a Zoom and vote. Hay nako, pag may session at may pagbubutuhan, edi kasama na yon, di ba? Teleconference nga, no. Legislative proceedings lang, hindi kasama ang voting. Denied nga ang request both the Senate and Regional Trial Court. Pero ngayon ay gustong gawin ni Marcoleta, i-amenda, pagbutuhan, pagdebatehan. Bakit ayaw lang pagdebatehan dyan? Ito kabibig sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya kasi itong si Kiko, drama din to. Sabi niya, Section 136 of the Senate Rules is clear. Amendments to the rules may be voted on as long as the motion was presented 1 day before consideration. But since there is disagreement on how Section 136 applies, we move to divide the House. Shall we take up the motion on the floor? If the yes votes wins, then we can start debating on the merits and the demerits of the motion itself. No railroading, just plain respect for the process and the rules and a desire to settle matters properly. Di ba tama ang ginawa ni Peter Alan Cayetano? Tama naman ang procedure Kasi ang minority, alam nilang dehado sila sa voting. Alam nilang mananalo ang majority. At sa debatehan, talo pa rin ang minority. Sino ba ang malakas magsalita dyan sa minority? Risa, supalpalin ka Marcolita. Si Soto, ewan natin. Si Lacson, kulang-kulang. Yung kabibig, kulang mga impormasyon or kung anong sasabihin. Sa majority, we have Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Ligarda, Marcoleta, Jinggoy, i-eksena din si Jinggoy, si Ruben Padilla, i-eksena din, si Bongo, i-eksena din. Diba itong mga nasa majority, talagang eksenarda, talagang i-eksena sila at kasi may alam at pinaghahandaan. Kaya huwag kayong mag-walk out kasi sabi ng iba, yung pag-walk out, kaduwagan, meaning hindi nyo alam, hindi nyo kaya pagdebatehan. Kaya nga
If the yes votes wins, then we can start debating on the merits and demerits of the motion itself. Kung talo ito sa merits and demerits, kung nakikita natin na hindi maganda, huwag natin i-push through. Bakit kayo nag-walk out? Oh, diba, kabibig? Oh. Ito pala, Kiko Pangilinan, okay sa teleconference kapag pabor sa kanya. Pangilinan asked Senate to allow the Dilima joint teleconference. 6 years ago to minority senator walks out after clash on electronic voting rule discussion. Ay, takot sila sa voting. Yun kasi ang problema. Sabi ni Direk Daryl Yap, ito kabibig Ito ang statement direct. Ito pala yung resolution na to allow Senator De Lima to participate in plenary sessions and committee hearing through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms of remote or electronic communications. Lahat na yan. Diba? And that time, wala namang pagbubutuhan that time. So ngayon, ang amenda ni Marcoleta, if, for example, may voting, aside from teleconferencing, i-allow natin sa mga senador. Sabi ni Cayetano, sige, pagbubutuhan natin kasi maraming ay nag-o-object. Yung minority, nag-walk out. Bakit sila nag-walk out? Diba? Ano yung kabibig, sino dito? Ralph Recto, Risa, Franklin Derlon, Francis Pangilinan. Ito pala yung pumirma. Diba? Sila pala yung pumirma. Kasi ang nangyari, kabibig. Ay, nako. Ito pala nga kahapon, All, we're just repeating the arguments. I respect his argument, but I disagree with it. Secondly, they've used already 3 words: rammed down their throat, railroaded, Grabe, no? binabraso. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules. The particular rule in amending the rules is 136. We're following that. So why are we using unparliamentary language to express or try to provoke the kind of argument we don't want between the majority and minority? You have your opinion, we respect that, we have our opinion. So how do we resolve that? By voting. Now, if you think we violated the rule, then go to court. Tama. But we do not think that we violated the rule. It is very clear. So my point of order, Madam Chair, they're out of order by insisting that there's another rule except for 136. So I move that we vote on it, Madam Chair. We divide the House. Objection. If there's an objection, then we vote. So maybe we proceed with the vote, Madam President. Tama. Objection, mag-vote. Mr. President, I was earlier, it was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Ooh. Madam Chair, We are can I not able answer to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is this the- rule, Mr. President, for I Senator was about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be. How can the presiding officer recognize Senator Yan. Pangilinan? Please know that I would never curtail Yan. your right to speak. Yan. Just as in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, Yan. was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. Yan. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, Yan. except that you were speaking at the same time. Correct. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Correct. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record Yeah. because I If, recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that.
and I would not do what I experienced in 2004 Correct. in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. Yan, pahiya si Kiko. Yan kasi. Oo. Palaging, di ba, nung una, si Ruben Padilla, anong nangyari? Sinabitahan siya ng ethics complaint, nag-apology. Ngayon, tumaas naman ang boses niya. Magdi-deny na naman siya. Nadala sa kanyang emosyon. Yan si Kiko eh. Di ba? At ito kabibig, pakinggan nyo si Senator Marcoleta. May pasabog din si Senator Marcoleta. Kung hindi nyo kaya makipagdebate sa amin, edi, wala kayong karapatan maging senador. Hindi mo makipagdebate. You have no right to become a senator of this. Tama. Kung mag-walk out lang, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao? Napag-usapan namin ito. Sir Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niya may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito yung makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Tama naman. Para sa ganun lahat makapag-participate. Diba? You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Talagang gigil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin. Mag-debate. Kamumusyon ko pa lang, talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may mic. Sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh. Kami wala kaming inip na ganun. Pero kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin pag-usapan niya kung si mag-a-apply Senator- nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, kapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niyo na ibig ko sabihin. Ito ang usap ko nila. At din nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang may tumakbo agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yun ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo? Na-amend natin ito. Ayaw ba ninyong i-take advantage ng modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Andito na yung technology. At sisihin natin ng COMELEC. Kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Sir, di ba magbigay ng special favor sa ibang senador? Pwede naman yan para si Saldico ba maka-attend na rin at ibulgar niya lahat ng mga kabalasugan sa flood control. Diba? Kasi kayo They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Ang ngingiti ka, kilala mo, di ba? And you're referring to... Kilala mo sila. Tatayo siya. Pag gusto mo siya interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya akyat siya,
At ang karaniwang ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a Correct. senator of this republic. Correct. Kung mag-walkout ka, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walkout. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walkout? Correct. Bakit ka mag-walkout? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the quorum. What do you think? Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They walk out and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Dahil wala pang quorum. Eh sila nga nagbigyan ng condition pa mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? Plano talaga nila, kabibig. Diba? Plano nila na ganun ang mangyayari. Si Zubiri, let's go. Parang si Zubiri nga nag-ano na, alis na tayo dito. Problema si Zubiri. Kita sa camera, ito ang sagot na Risa Hontiveros at Erwin Gatchalian. Ito ang Sherwin. Yung teleconference, ginawa yon kasi may pandemya. Wala namang pandemya ngayon, bakit natin babaguhin? So, sabi nga ni Marcolita, let's adapt to the changes of technology. Walang national emergency, walang force majeure, wala silang quorum. Subukan nila ituloy ang amendment sa rules. Bakit walang quorum? Is 13 sila. Ito sabi dito. Ito ang komento ng mga netizen ha. Pandemya ba nung nakulong si Dilima? Tama. At baka sakali ang mga Philip issue pwede na. Tama, let Saldico testify kasi ayaw ng ADM admin na pabalikin siya. Alam nila kung nasaan si Ko pero di nila nahuli. Tama, our country is now in political instability kaya dapat i-adjust ang rules of the Senate. Through voting, if majority wins, so be it. Ayaw nila kasi masali si Zaldico pag hearing sa Blue Ribbon kaya ganun siguro. Baka nakalimutan nila na di pa nalilift ang national state emergency. Sabi to, false. The first resolution was made in 2019. There was no pandemic in 2019. Second, pandemic or not, the reason for remote teleconference was because Dilima could not join in person because she was incarcerated. The pandemic had nothing to do with this. And third, there is injustice in this government that should be considered emergency. Yun ang komento ng mga netizen. Iba't ibang komento pala ang mga tao ngayon. Ito kabibig, Marcos may pinasabog din. Wag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung Blue Ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun.
Yun, kabibig. So magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Tama. Palagay ko lahat Tama Palagay siya. ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There's an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo hinaharap natin ang napakatinding emergency. Palagay ko lahat kami. So yun, kabibig, ang isa sa mga reaction ni Senator Amy Marcos. Pero sabi ng iba, talagang ilaglag ni Sir Kiko Pangilinan ang minority bloc. Hindi naman nilaglag kasi ang resolution nila Senator Kiko Pangilinan is for Lele de Lima teleconference, 'di ba? Na kailangan din ni Lele de Lima na mag-attend sa sa plenaryo. Pero ganun pa rin yung ginawa ni Kiko Pangilinan, may amyenda doon, may in-insert si Marcoleta na kung pwede, aside from teleconference, kung pwede, makaboto rin. Diba? Makaboto rin. Pero, amendable naman yan na. Pwede pa naman pag-usapan, pagdebatihan. Di ba kat sila biglang lumayas? Diba? Ay, big. Yun lang kabibig ang atin this Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Parang wala nang dilawan at pinklawan ngayon sa mga senador. Parang puro na BBM supporters. Ramdam nyo? Parang tinalikuran na ng mga kakamping at dilawan senators ang pagiging kakamping at dilawan nila. Parang change of heart na. Parang more on VVM na sila. Hala ka. VVM na sila.